kumikita ng 1,000, 1,500. Ngayon hindi mo nakikitain yun. Ganun taas ng taas yung ng gasolina, kuya. Baka mapilitan na maglakad na lang pauwi. Mahirap pa din po kahit maaga kong umalis sa bahay. Wala pa rin ako masakyan. Kakausap tayo ng mga taga DSWD at saka DOTR gawa nitong AX distribution at saka fuel subsidy na nagkakagulo. In fact, marami na tayong natanggap na reklamo mula sa mga taga TNVS na pumipila sila, tagal sila pumila tapos only to find out na hindi para sa TNVS, para sa rider ito. And then pagbalik nila, TNVS pala talaga at wala sila sa listahan, etc. etc. So maraming ganun mga katanungan na kailangan magpaliwanag itong mga kinaukulan natin. ASEC, yung naganap na AX distribution para sa mga TNVS, mukhang hindi ata na sunod yung pangako na maging maayos yung distribution, yung payout. Nagkakagulo. Bakit po? Well, Senator, yung pong ongoing distribution ng financial assistance sa mga drivers po natin, nais po namin linawin na ang role ng DSWD ay maging paymaster. Kumbaga, magre-release na lang po kami ng 5,000 pesos cash aid. Ang listahan po ay is either nanggaling sa local government unit para po sa mga tricycle drivers kasi sa LGU naman po kumukuha ng prangkisa o permiso yung mga tricycle drivers. Okay. Yung naman pong mga ibang drivers kagaya ng jeepney, TNVS, ang kinuha naman po namin, Senator, ang listahan mula sa LTFRB. And we understand LTFRB kinuha naman mula sa iba't ibang mga transport network companies. In short, kayo po ay taga-distribute lamang yung listahan manggagaling sa LTFRB. Ganun po ba? So ibig sabihin ang LTFRB ang sumablay po rito? Kasi ang explanation po sa amin, may mga drivers na hindi complete yung kanila pong information. Walang birth date, walang middle name. Ito po, binabalik namin sa LTFRB yung mga gantong mga pangalan kasi, Senator, kapag nagsagawa po ang DSWD ng deduplication process o yung ibinabangga namin sa iba't ibang mga listahan, nakikita namin na may mga drivers na magkakapangalan. Dapat, bago pa man sa payout, gumawa na kayong paglilinis para hindi na ho magkaroon ng doble-doble para yung mga drivers naman na talagang legit, bumunta roon, naghirap, nagpawis, only to find out na wala sila sa listahan, only to find out na kulang pa pala mga requirements, etc. So dapat beforehand, nagagawa na po ninyo yun. Nang sa hindi nyo po pinagod yung mga pupunta para makareceive ng AX. Senator, tama po yun. Ginawa po namin yung deduplication process bago pa man po yung scheduled payout. So ang ginawa na lang po natin na solusyon, Senator, kinuha natin yung kanilang impormasyon and then magsa-schedule po tayo ng special payout for them. Ano ba itong master list na palaging ginagamit na dahilan kung bakit nagkakagulo, kung bakit wala itong mga driver sa listahan, kung bakit nagkakadoble-doble, etc.? What is the master list? Yung pong listahan na ipinasa po sa LTFRB na siyang binigay po sa DSWD. Yun ang pinagbabasehan po ninyo sa payout. Tama po, Senator. Okay. Now, kung tama pagkakaintindi ko, yung mga hindi nabigyan dahil kulang sa requirements o dahil sabi nagkadoble-doble na legit naman talaga sila, so magkakaroon ng another payout para sa kanila lamang. Tama? That's correct, Senator, para po ma-serve na natin sila at ma-address na natin yung issue ng hindi sila napasama. Opo. At kailan po ito mangyari? Yung special payout para naman doon sa mga hindi nabigyan, na doon sa pumila at nagmukhang kawawa, luhaan ng umuwi. We'll do the special payouts after Holy Week, Senator. Kami na po yung mag-reach out doon sa iba't ibang mga asosasyon. We will compare notes. Sino po yung hindi napasama doon sa listahan, sino yung na-register namin, and then sila po yung isasama natin doon sa special payout. Napansin ko po, meron sa tricycle driver, good. Meron para sa jeepney driver, good. Meron para sa mga bus, good. How about sa mga taxi drivers po? As announced by the DOTR, they will be providing, in fact, na-distribute na, I think, yung pong fuel subsidy for the taxi drivers. Now, isa pa pong napansin ko, nagbibigay kayo yung AX, this was on March 25, na 1,500 para sa mga jeepney drivers, 5,000 para sa mga operators. Bakit mas mahal sa operators kaysa sa drivers? Samantala, ang nagpapakrudo ay yung driver, hindi naman yung operator. I don't have anything against na bibigyan yung operators kasi siguro sasabihin, maintenance, etc. Kahit na wala pa yung itong pagtaas ng presyo ng krudo, wala naman reklamo yung mga operators, fix lang naman talaga natatanggap nila. Payag ako bigyan ng operator. Pero dapat mas malaki sa driver kasi dito ang nangyari, mas malaki si operator kaysa sa driver. Parang hindi ata tama. Para po sa mga operator po ng mga public utility jeepney,
ang binibigay po natin dyan ay 10,000 pesos. Sa driver po, ang binibigay po natin ay 1,500. At bakit po? Bakit sa discrepancy na yan? At napakalaki naman at kawawa ang driver dito. Ang driver na nagpapakrudo. Modernized public utility jeepney, ang nagpapakrudo po ay ang operator, hindi po ang driver. Paano to sa Opo. mga regular na mga jeepney? Yung pong traditional na public utility jeepney, sila din po yung driver doon. Nakatagal po sila ng 5,000 pesos sa AX, kaya po 1,500 na lamang po ang ibibigay sa kanila. Sa traditional jeepney, ang mga driver ang nagpapagasolina, ang nagpapakrudo, tama? Apo, apo. So kung meron man dapat mas malaki matanggap, yung mga drivers kasi sila talagang tinatamaan dito, sir. Yes, sir. We will take note of this, sir, and ipaparating po natin to sa pamunuan po ng LTFRB. If we can reconsider po yung 1,500 na sinasabi natin na ibibigay sa kanila. Taasan po kasi yung 1,500, isang fill up lang yan. Eh kumisan, 3 beses nagpa-fill up sa gas station itong mga jeepney drivers na naka-boundary. Luging-lugi yun. Saan po makakarating yung 1,500? Kung sakasakali man pong magkakaroon ulit ng mga susunod ng ganito ay duly noted po yung sinasabi mo. Pag-aralan nyo po. Kasi yung mga driver po talaga, hirap na sila. Ito pa nga, may mga kwento nga ako natanggap, sir, na yung mga ibang pasahero, commuter, sa awa sa mga driver, hindi na kinukuha yung barya kasi ramdam nilang hirap ng mga driver. Wala ho kayong programa o naisip na plano kapag tuloy-tuloy ang pagtaas pa ng presyo ng gasolina na yung pasahe ba, baka pwedeng for the meantime taasan muna para yung mga driver makakop up dun sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Opo, Senator. Actually po, yung po unang pinopose po namin na fare increase ay nandyan pa naman po at naghihintay na lang po tayo kung sakasakali man po ito po ba ay ililip ng ating presidente yung suspension na binigay niya tungkol po dito sa fare increase. So LTFRB, magkakaroon ng payout sa mga driver, jeepney driver sa probinsya at bus driver? Kailan po? In the next few days? After Holy Week na din po, Mr. Senator, ang aming distribution ng fuel subsidy. Kanina, Sir Bernabe, kayo ang sinisisi ng DSWD kung bakit naging magulo yung pag-distribute ng AX para sa mga jeepney driver. Kasi kung ano yung nasa master list na binigyan sa DSWD, yan ang sinusunod. So kayo po yung may problema dito. Ba't hindi po maayos-ayos yung listahan? Kasi may mga drivers pumipila, meron pa nahimatay di ba? Na jeepney driver, meron pumila 5 a.m. in the morning. Pagdating ng mga bandang 3, 4, gutom na, walang kinain, pagod pa. Tapos masasabihin lang, ay, wala ka sa listahan. Ay, kulang ka sa papeles. Ay, etc. etc. Okay, may problema doon, sir, sa LTFRB. Alam ko naman po na hindi naman po kami sinisisi ng DSWD. Po, Sige, sir, ang DSWD hindi ang sisisi sa inyo. Ako, sinisisi ko kayo. Opo. How's that? Nagkakatulungan na po kami dahil first time po namin na magkakaroon ng data o pagkuha ng data po ng ating mga driver. Kasi unang-una po nung nakaraan po na fuel subsidy nung 2024, operator lang po muna po ang binigyan. Sa ngayon po, pinasama na ng presidente ang mga drivers. So ang ginawa po namin, kinausap namin ng mga operator to submit the names of their driver. Ang requirement po ng DSWD dapat po ay mayroong birthday, may middle name. Subalit ang nangyari po, yung isinabit po sa amin ng mga operator, wala po yung middle name, kundi middle initial lang. Yung naman pong iba, wala po yung kanilang birthday. So ang nangyari po, isinuli po ulit namin sa mga operator yan para po yan ay kumplituhin. Kaya nga, sir, sana bago pa dumating itong problema tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis, naglinis na kayo sa LTFRB. Ang ginagawa niyo, nakaupo-upo lang kayo, nangungulangot. Sana doon pa lamang gumawa na kayo ng paglilinis, pagsasaayos ng master list para pag dumating, na-anticipate nyo na dapat may darating na time na kailangan kami magbigay ng payout subsidy, malinis na. Ngayon pa kayo maglilinis kung saan nagkakagulo na. Okay, yung mga rider, sir, magbibigay Opo. pa kayo sa mga rider? Opo, sa mga riders naman po, ang amin pong kinausap ay ang mga network company. Kasi po sila po ang merong hawak ng listahan ng mga riders nila. Kaya po, hinihintay lang po natin lahat na makompleto. Tapos ito pong advice ko sa inyo, bago sa gagawin nyo pong payout ahead of time, wag lang ho kayo mag-advertise doon sa inyong website. Dapat po, gamitin nyo po yung traditional media. Gamitin po yung dyaryo, radyo na i-announce para hindi po magkaroon ng kalituan. O magkakaroon ng payout tomorrow para sa TNBS line to. Diba? Kung saang lugar, etc. etc. Wala po kayong ginagawang announcement kundi puro Facebook lang. Hindi naman lahat ng tao nakikinig sa Facebook. Lalo pag mga drivers, nasa kalye naman yan sila. Maghapon, magdamag. Hindi sila tingin sa Facebook. Dapat meron din mga traditional media. Kasi yung iba,
pag tinatanong, paano mo nalang magkaroon ng payout, sa vlogger. Sos Mariosep, sa vlogger pa. Kung minsan yung mga vlogger, fake news pa. Kaya nagkakalituan. Opo, tama po. We will use all communication platforms po para mas marami tayong marating na mga drivers. Salamat po sa rekomendasyon, Senator. Ito po, parating na Holy Week, hindi kaya tayo kakapusin sa mga sasakyan? Sa ngayon po ay patuloy po yung aming pong pakikipag-usap o pakiusap na rin po sa ating mga provincial, lalo na po sa ating mga provincial operators na hanggat maaari po ay maging kumpleto po ang mga sasakyan nila. Sa totoo po niyan, nag-ready din po kami ng mga personnel namin na who will give special permit. For example po, yung ilang mananakay na hindi naman nakapagpa-reserve online o nakapagpa-booking ng advance tapos mag-walk-in, may naka-ready po tayo ng mga bus na pupunta po sa mga bawat probinsya. Today is the last day para sa jeepney strike. So, meron ba kayong mga programa na magbibigay ng free ride para yung mga pasahero, commuters, hindi ma-stuck sa kalye? Opo, meron po. Sa totoo po niyan, nag-coordinate po tayo sa Philippine National Police. Nagbigay po sila ng 2 bus. Nagbigay din po ang Philippine Coast Guard. Ang Philippine Ports Authority po ay nagpahiram din. Ang Department of Energy, nagpahiram din po sila ng bus. Kaya po kapag may mga nagsabi po na maraming stranded dito, pinapadala po natin kaagad yung mga sasakyan na yan para po may masakyan po yung ating mga commuters. Miss Terry Rose, wala ba kayong plano na extend yung servisyo ng MRT? Opo, sir. I think po that's being considered already by the secretary, sir. But I will inform him po that you are also asking for extension po. My advice is get your acts together. Kasi mukhang hindi nyo pahata na perfect yung pagbigay ng payout o AX o yun may fuel subsidy sa mga recipients tulad ng mga jeepney drivers, bus drivers, TNBS. Kailangan po planuhin nyo na para yung mga tao hindi naman magmumukhang kawawa